Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. No? Yan. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Tingnan naman po natin, barasahin lang po muna natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day. But I hope napanood nyo na po yung first, second, third, fourth reading kagabi at yung first reading kanina bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day. Ano ba yan? Sila po ay nagtatalunan. Teka nga po. The Lovers, ang aga-aga po talaga, The Lovers, may pagmamahal pa po siya sa'yo. Kung akala niya po, wala na siyang pagmamahal sa'yo, at kumpiyansa po siya, at sobrang yabang niya po na wala na siyang pagmamahal sa'yo, ngayon po, nabaliktad na, nang hina na po ang loob nito, nawawalan na po ito ng self-confidence, no? Sa totoo lang po, parang ngayon po siya nakakapag-isip-isip. Queen of Pentacles. Ikaw po ay isang mabait, mapag-alaga, at talagang medyo matured ka pong humawak ng relationship, no? Hindi pa po ako tapos magbalasa, pero talaga pong makulit sila. Naglalabasan na po talaga yung kanilang mga baraha ko ay talaga pong naglalabasan, Talaga pong sa makikita nyo, hindi pa nga po ako bukas, Talagang sila po ay naglulundagan na, Talagang gusto po nilang ibigay ang mensahe na ito para sa iyo sa araw na ito. Bakit kaya? Saglit po, ha? Tayo po ay nag-aano pa lang talaga, pero talagang lumulundag na yung mga baraha, Parang gusto na po agad nilang sumali sa iyo at talagang iparating sa iyo ang mensahe, Okay. Yan, sige po. Tingnan po natin. Okay. So, ikaw po ay masyadong naging mabuti at mapagmahal sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, siya po ay, naghuhulugan na talaga, Ayan, wala pa po siyang initiative, wala po siyang magawa ngayon. Naiisip niya po lahat ng kabutihan mo, naiisip niya po lahat ng mga ginawa mo sa kanya, Pero hindi niya po ito malunok, hindi niya po malunok yung kanyang pride and ego. Talaga pong pinanghihinaan po siya ng loob. Oh my God, the world in reverse. This is all about failure. Yung buhay niya po ngayon ay kabaliktaran sa pinangarap niya, o sa inakala niyang buhay, Akala po nito, sabi ko nga po sa inyo na mas magiging okay yung buhay niya, Mas magiging maayos, mas magiging lahat ganyan sa buhay niya. Pero sa totoo lang po, hindi po, naging mas mahirap po sa kanya yung mga nangyari ngayon. At sa nakikita ko po sa kanya ay hindi po talaga siya maayos, Hindi po maayos ang buhay niya ngayon, at technically po, itong tao po ay puno ng regrets, Puno po siya ng regrets sa lahat po ng kanyang naging maling desisyon, Sa totoo lang po, siya naman po kasi talaga yung nagdesisyon yan, at talagang maling-mali po yung desisyong ginawa niya sa buhay niya. Kaya ngayon po, siya po ay nakakaramdam ng matinding dagok sa buhay, Siya po yung nakakaramdam ngayon ng mixed emotions. Ayan, Hindi niya po maintindihan kung ano po talaga ang mangyayari, hindi niya po alam. Subconscious, naiisip ka po niya, nasa back of your mind, at the back of this person's mind, nandyan ka po talaga siya. And alam niya pong niloko ka niya, alam niya pong nasaktan ka niya,
And meron po siyang dissatisfaction sa naging resulta nito. Sa totoo lang, no? Parang hindi raw po kakapatawad-tawad, ano? Hindi po raw kapatawad-patawad yung kanyang ginawa, no? At talagang alam niya po sa sarili niya na mahirap po para sa tulad niya ang patawarin, ano? Hindi daw po ganun kasi kabilis magpatawad. Pero alam mo po, mabait ka. Alam mo po ito, makita mo lang yung sincere apology nito. Talagang maramdaman mo lang. Talagang sinasabi ko po sa iyo, no? Baka madala ka pa nga po no? Marupok ka pa po, no? Na-stuck po siya sa isang sitwasyon na hindi po siya makaalis. Marami po siyang mga sitwasyon na hindi po siya makaalis, no? Talagang na-stuck po siya sa sitwasyon niya ngayon. Kahit po hirap na hirap siya, ay hindi po siya makaalis kung ano man po ang sitwasyon nito sa ngayon. Ayan po, may betrayal pa nga akong nakikita na very dissatisfied ang taong ito. Napakadami niya pong problema, failure. Sa dami po ng problema nitong taong to, hindi niya po alam kung ano po yung gagawin niya. No? Sa matter of fact, itong tao pong ito ay pikon na pikon sa kanyang buhay. Hirap na hirap siya sa buhay niya and hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin. Mga first steps, mga kung ano man ang pwede niyang gawin para umayos yung buhay niya. Kasi yung lahat po ng pinangarap niya without you, lahat ng paninira niya sa'yo is very unrealistic, no? Kaya ngayon po siya ay nakakaramdam ng sadness kasi siya po mismo alam niya na kung ano po yung paninira niya sa'yo ay sumobra, no? Alam niya po na sumobra lahat po ng masasakit niyang nagawa sa'yo, lahat po ng paninira niya sa'yo, yung pagiging ano niya po, yung pinasama ka po niya, no? Lahat po sumobra, no? Kaya ngayon po siya po ay nakukonsensya. Alam niya na yung niya sa'yo ay sumobra. Yung paninira niya sa'yo at teka lang at paninisi at pinasama. Alam niya na yung mga paninira niya sa iyo, pagsisisi, paninisi at pinasama ka niya sa ibang tao ay sumobra. Kaya ngayon po, nakukonsensya siya. Kaya ngayon po, siya po yung nagdadala ng kamalasan na to. Kaya ngayon po, yung lahat ng paninira niya sa iyo somehow, nagre-replay po sa isip niya, no? Naiisip niya po naiisip niya po lahat ng mga masasakit na salitang sinabi niya sa iyo. Nagre-replay po yan lahat sa kanya sa ngayon, ano? Hindi niya man po gusto, pero talaga pong sabi ko sa iyo, itong tao pong ito, nagre-replay po sa kanya over and over again kung ano po yung nakikita niya talaga na mga mali na nagawa niya sa iyo, hindi niya po makalimutan. Nagre-replay po sa kanya ng nagre-replay. As a matter of fact, hindi po ito nakakatulog. Ay, nako. Ayan, no, talaga pong hindi niya po yan maayos-ayos, no. Sa totoo lang po, itong taong to ngayon ay nag-iisip siya na gusto niya mang lumayo, gusto niya man umaksyon, pero marami po siyang dissatisfaction, ano. Yung separation niyo po hanggang ngayon, hindi pa rin naman po siya nakaka-move on. Hindi pa rin po siya nakaka-let go. Sabi ko po sa iyo, ngayon pa lang po ito nakukonsensya. Ngayon pa lang po pumapasok sa kanya lahat, no. At talagang sinasabi ko po sa iyo, ngayon pa lang po siya tinatamaan ng konsensya, no. Ngayon pa lang po siya ngayon pa lang po siya hindi mapalagay sa lahat, no. Marami pong delay sa mga
ginagawa niya, maraming delay, disaster. Very anxious po ang taong to, frustrated. Naging defensive po kasi siyang sobra. Kaya kanya nasiraan ng sobra. Parang gusto niya pong ipasa sa iyo lahat para hindi po siya masisi. Hindi siya ma-blame. Ngayon, dahil po sa ginawa niya yan sa iyo, siya rin po ang binalikan. Siya po ngayon yung anxious, frustrated, defensive. Naging defensive siya sobra sa iyo. At naging disaster yung buhay po ng taong ito, no? Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na mahirap talaga, no? Yung Nine of Wands in reverse, hindi po maganda yung ibig sabihin yan talaga, no? There will come a time that this person lalapit po sa ito. This person, pag ito po ay na-insecure na, naramdaman niya po lahat ng hardship, lahat po ng loss of money niya, or marami po siyang problema, ay lalapit po ito sa iyo, no? Lalo na po pag ito po ay natauhan, na niloko din po siya ng taong pinagmalaki niya sa iyo, no? Talagang sinasabi ko po sa iyo, there will come a time na hindi niya na po yan maaayos. Very impatient po ang taong ito sa ngayon. Palagi po siyang aburido, no? Talagang aburido po ang taong ito, at sinasabi ko po sa iyo yung katotohanan na ito pong taong to ay hindi matatahimik, no? Hindi po matatahimik itong taong to. Palagi po siyang uusugin ng kanya pong konsensya, no? Palagi po siyang uusugin ng konsensya niya, at sinasabi ko po sa inyo, hindi po ito magiging maayos yung pakiramdam niya for the next few days, for the next few months, for the next few, talagang hindi po, no? Hindi niya po kakayanin na siya po ay magbago talaga sa mga susunod na panahon, no? There will come a time na itong person na to ay talagang iiyak po, no? Iiyak po yan sa iyo sa harapan, at there will come a time magsusorry po yan sa iyo sa isang araw na hindi mo sinasadya. Why? Dahil po sa betrayal na nagawa niya, sa pagiging dishonest niya, sa mga betrayals niya, sa lahat ng mga ginawa niyang trick sa iyo, sa lahat ng ginawa niya na strategy, tactics. Pag bumaba po ang self-esteem nitong taong to, at marirealize niya lahat yan, there will come a time talaga na siya po ay lalapit sa iyo, no? Habang paganda ng paganda o habang nakaka-survive ka, ang taong ito ay nai-stuck po, no? Marami po siyang bad luck, marami po siyang broken mga pangarap, no? And talagang babalik po ito sa same situation. Babalik at babalik po ito sa iyo, at talagang iikot at iikot po ang taong ito sa iyo, no? Yan po ang nakikita ko talaga. And there will come a time na itong taong ito, mararamdaman niya po na may depressed siya. There is this superficial, no? Kailangan po niyang tanggapin ang realidad. Magkakaroon po siya ng maraming bad news. Talaga pong makakaramdam po ito, at marami po itong makakarating sa kanya na bad news for him or her. Ibig sabihin, kung ikaw po ay may good news, kung ikaw po ay gumaganda na ang panahon sa buhay mo, no? Ito pong taong to ay makakaramdam ng too much pain, ano? Too much pain, too much emptiness, at talagang sa nakikita ko po, lalo po itong manghihina sa mga susunod pong panahon sa buhay niya. There will come a time that this person will suffer, no? Magsasuffer po ito dahil po sa lahat po ng suffering na binigay niya sa iyo. There will come a time that this person, siya naman po ang magsasuffer, no? Siya naman po ang magsasuffer, at hindi ka po niya talaga masisisi na nagkaganyan ang kanyang buhay, no? Ay, nako. Undecided pa po siya sa mga mangyayari sa buhay niya, no? Very undecided, very moody po itong taong to recently. Talaga po siya po ay talagang makakaramdam ng matinding pagsiselos pag dumating po ang araw, no? Na pag dumating na po yung araw na naging masaya ka, pag ikaw po nakita niya na wala ka na po talagang pakialam sa kanya, there will come a time that this person will suffer, no? Siya po ay magsasuffer, at talaga pong sa nakikita ko, siya po ang makakaramdam ng matinding
suffering, no? Hindi na po niya makakaya at talagang dadali niya po ang marami po siyang obstacles at saka insecurity. Marami po siyang mararamdamang ganyan dahil po sa lahat ng paninira niya sa iyo, no? Itong person pong na to ay walang pakialam nung umpisa. Very naghahanap siya ng adventure, action. Naghahanap po siya lahat, pero ngayon ayan ang nangyari sa kanya, no? There will come a time na itong taong to ay magkakaroon ng setback sa buhay niya, no? At talaga pong iisipin niya ano po ang nangyari sa buhay niya. Ngayon, very undecided siya, wala pa siyang mapagdesisyonan, pero there will come a time that this person will approach you at talaga pong sasabihin ko sa iyo, talagang magmamadali po itong taong ito dahil magpapanik po siya talaga at talaga pong excessive force, no? Talagang yung movement niya po talaga ay talaga pong bibilisan niya po, no? Aagawin ka po talaga nito pag ikaw ay nagkaroon na ng iba. So that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano naman po ang inyong mga saloobin, ano, sa mga readings natin ngayon. But for the meantime, I hope na panood nyo na po yung first, second, and third reading, fourth reading kahapon dahil gabi ko na po ito in-upload, and ang ating first reading kaninang umaga bago po kayo tumalon dito at sa ating third and fourth reading of the day later. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat for watching our second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, gusto ko pong malaman ang inyong mga saloobin. Okay? Just comment down below. Please don't forget to like. At para po talaga sabi ko sa inyo, hindi kayo nahihirapan maghanap, meron na po ba, madam, meron na po ba, lady, meron na po ba, please, no, like nyo po yung bell, no, i-click nyo po yung bell na yan para po kayo ay updated. So maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. And sa lahat po ng gusto magpa-private reading, you may reach me po through Eladily Elena. That's my only official and legit FB and Messenger account. At ganun din po, no, nilabas ko din po dyan ang fake na Lady Elena kung saan siya po ay nang i-scam ng mga tao, nang hihingi po ng mga dollars at kung ano-ano pa. So, careful po kayo, ha. Wala po akong PayPal, wala po akong kahit na anong sinisend na link. So paki-report nyo na lang po yan kung kayo po ay minessage, no, i-report nyo po yan. At yung mga nagme-message po, no, na mga lumipat daw kay Doc Alta at sisiguraduhin babalik ang asawa nyo at mga nanloko sa inyo, there's no such thing as that, no. Yan po ay mga sugo ng ating scammers, no? Para siguro hindi na po nila magamit masyado yung Lady Elena. So, nagagawa po sila at tineturn nila doon yung mga subscribers para sa kanila po mag-inquire and etc. So, ingat-ingat lang po kayo, ha? Maging maingat po kayo sa mga ganyan, okay? And sa akin naman po mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. At sana po ay maging masaya po kayo sa araw na ito. Huwag po kayong malungkot. Ayoko po kayong nalulungkot. Sabi ko nga po sa inyo, ha, ay you have to wake up today. You do 3 things that will make you happy for today. Don't forget to skip mass. Huwag po kayo mag-skip ng mass. Don't forget to attend mass at huwag nyo pong i-skip. Yan, para mali na sabi ko. And prioritize yourself. Be grateful that we are still alive. We are healthy. And marami po tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos, no? And be grateful and love yourself because self-love is still the best love of all. Maraming salamat po sa inyong lahat. And ang lagi ko pong bilin sa inyo, no, ay lagi niyo pong maalala that life is so short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot, ha.
ako po ay magbabalik for another set of reading for our third reading of the day. For the meantime po, kayo po ay mag-enjoy, mag-relax, at balikan nyo po yung ating mga readings na hindi nyo pa po napapanood. God bless you all, and I love you all from the bottom of my heart. I will all see you again on my next reading. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po, and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.